Subalit mayroong mga walang kumpiyansa na makikipaglaban ng Amerika para sa Israel dahil sa hindi nitong lubusang pagtulong sa Ukraine. Ano't ano pa man, ang banta ng kanluran ay tila narinig sa gitnang silangan dahil sa hanggang ngayon ay hindi pa kumikilos ang Iran o ang Hezbollah sa loob ng Gaza upang maisalba ang Hamas. Totoo yan mga utol, no? Ang dami ko na rin nabasa mga article tungkol dito na talagang ang Western countries nagbibigay na ng babala para sa mga tutulong sa Hamas. Okay? So parang huwag nyo tutulungan kasi pag tinulungan nyo, tutulungan namin ng Israel. Parang ganun yung sinasabi nila pero nagpapadala nga sila ng mga kagamitang pandigma, mga armas sa Israel, etong United States. And siyempre ang Iran ay talagang kakampi ng itong mga Hamas at ng Hezbollah. Yung Hezbollah mga utol ay nakaraan ay nagpalipad na rin ng mga rockets, no, sa bahaging norte ng Israel. Pero hindi pa rin po sila sumasama o sumasanib na nakikialam ng tuluyan. Dahil nga rin siguro dahil sa warning ng mga Western countries. So ano masasabi nyo dyan? Pero merong nagdeklara niya, yung Saudi Prince yata kung hindi daw nagkakamali, na gusto niyang mamagitan sa para sa usaping pangkapayapaan itong dalawang gera na ito. Ito sa totoo lamang ito naman ayon sa aking mga nababasa sa mga conspiracy theorist, ito yung paglawak ng kaguluhan nito parang dulot lamang ng politika. Hindi na religion, hindi na lahi ang pinag-uusapan. Politika na mga utol. Kaya lalong nagiging masalimuot itong kaguluhan na ito. Napakahirap na o napakalalim na alamin pa yung pinag-ugatan. Napakalalim na po niya. Nagsanga-sanga na po yan at napakarami na diyang pumopondo pa ilalim. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto mga utol, para lamang i-wrap up natin ang pangyayari sa Israel at Palestine, mga utol, ay naglunsad na ng paglusob ang buong Israel forces sa Gaza Strip na ang pakay nila o layunin ay ubusin na o lipulin ang buong Hamas, yung grupo na kumakalaban sa kanila, yung tinagurian nilang terorista. Eto mga utol, ito'y mula sa UNTV News and Rescue. Paki-subscribe, paki-like na rin yung video, ground raids ng Israel sa Gaza Strip. Pero hindi ito talaga yung topic natin. Meron pang isa, yung tungkol sa Hamas. Game na. Nag-umpisa na ang militar ng Israel na ilunsad ang paglusob sa Gaza Strip bago ang inaasahang ground offensive. Ayon sa isang tagapagsalita ng Israeli forces, layo nitong tanggalin ang mga terorista at armas sa lugar at halughugi ng mga bihag ng Hamas militants. And mga utol, dahil nilabas nila, eto lamang kamakailan nilabas ng Hamas ang kanilang mga bihag o yung mga hostages nila, no? So, eto kasi yung ating topic talaga, no? Hamas ayaw na lumabas sa kuweba dahil talagang hinahunting na sila ng Israel forces. So, totoo nga ba ito? Ito yung mula kay Pinoy Mystery Channel. Paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Alamin na natin to. Kung ayaw na nga ba lumabas ng kuweba, syempre, hinahunting sila ng mas malakas na pwersa laban sa kanila. Kailangan nila ma-outwit ito. Okay? Forcing new scenes of carnage. Parents no longer right next to them. And President Biden has been... Grabe, no? Alas 5:30 na ng umaga ngayon sa Gaza Strip at sa Israel, habang mag-aalas 11 naman dito sa Pilipinas, ika-16 ng Oktubre, taong 2023. Nakalipas na ang isang linggo mula nung sumalakay ang grupong Hamas at pumatay ng ilang libo katao at madalian namang gumanti ang IDF at pinatag ang malawak na bahagi ng Gaza Strip. Palaki ng palaki ang hukbo ng Israel sa tabi ng border ng Gaza at naghihintay na sumalakay sa loob mismo ng teritoryo. Ito ang pinaniniwalaang dahilan kung bakit pinaalis muna ang mga 1 milyong Palestinians papuntang ibaba ng Gaza. Mga bata, matatanda at kababaihang walang laban. Totoo naman yan Dapat magsilikas yung mga sibilyan. Okay? So, ayon naman sa Israel forces, hinahayaan naman nila yung mga Palestinian na civilians na lumikas patungo sa south o sa timog. Okay? Hindi ko alam kung saan bahagi sila pupunta pero hinahayaan po ng Israel forces ang mga Palestinian people na lumikas. Okay, mga utol, dahil nga kumbaga sasagasaan na nila
yung Gaza Strip at mga matitira ay kung mga terorista. Pero ang kinakatakot nila sumali doon o sumama doon yung mga miyembro ng Hamas. Okay? So medyo delikado rin yan. Mga utol, tuloy na muna natin, pero kawawa talaga dito yung mga nakatira. Masagip kaya ng Hamas ang kanilang sarili ngayong tila na corner na sila ng Israel? O gamitin ito ang mga dinakip upang isalba ang kanilang mga sarili? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Yan ang ating aalamin, no? Ayaw na lumabas sa kuweba. Kamakailan lang ang grupo ng Hezbollah mula sa Lebanon ay nagparamdam ng ilang mga rocket sa teritoryo ng Israel bilang suporta sa Hamas. Pati ang Iran ay patuloy sa pagsuporta sa mga grupo na may kaparehong adikain, ang pagkawasak ng Estado ng Israel. Ganun pa man, pinagbawalang sumali ang mga ito sa digmaan ng dalawa. Dahil sa babala ng mga taga-kanluran sa mga gustong sumali sa labanan, nawala ng potensyal na katulong at suporta ang Hamas. Kahit ngayon ay mapapansin na hindi gaano lumalabas ang mga Arabong bansa upang makipaglaban ng harapan sa Israel. Ayan mga utol, totoo yan. Tsaka meron kasing parang meron na silang federation, no, na nagkaroon na sila ng pagpupulong hinggil dito dati pa doon sa kaguluhan na ito. Ay yung mga Arab countries, kumbaga, bawal ng tulungan ng Palestinian o yung mga tinagurian mga terorista. Tinagurian lamang ha, hindi ko sinasabing etong Hamas, yung Hezbollah ay mga terorista talaga. Ngunit ito ay tinagurian ng mga kanluranin ng Western countries na terrorist group. Okay? So, etong mga Arab countries, hindi na sila para makialam sa gera na ito. Pero sumusuporta po sila. Kagaya ng United States of America, sumusuporta sa Israel. Ngunit hindi po sila talaga nagpapadala ng mga kanilang mga puwersang militar para tulungan ang Israel. Hindi po ganon. So hindi rin ginagawa ng mga Arab countries like Iran, pero talaga sumusuporta sila, nagpapadala sila ng mga kagamitan. Ganon. Okay mga utol? Kasi kung gagawin nila yan, mas lalawak yung gera na yan at makikialam na rin ng United States. Pag nakialam ang United States, malamang sa malamang, lalawak ng lalawak at baka mauwi ito sa digmaang pandaigdig. So ano masasabi nyo dyan? Tama lamang, no? Na gano'n na lamang at sana ay matigil na ito. Kasi marami rin namang mga gustong mamagitan sa kaguluhang ito. Marami rin yung mga world leaders, no? Yung mga leaders dyan sa Middle East na gusto ring pag-usapan ang kapayapaan. So mas maganda yung galaw na ganun kesa magsulsol at 'di ba mga utol? Kasi lalawak yan eh. Okay? So tuloy na muna natin. Habang ang Hamas ay naghihintay ng tulong sa loob ng sangasangang kuweba ilang metro sa ilalim ng mga syudad. Dumating kaya ang tulong mula sa mga Arabo? Ang pahayag ng mga taga-kanluran ay sinumang partido ang gustong samantalahin ang pagkakataong ito ay sisiguraduhing bebweltahan ng Israel at kasama silang susuporta. Sinabi ito ng isang opisyal ng Navy Strike Group o mga barkong pandigma sa pangunguna ng aircraft carrier na USS Gerald Ford sa karagatan ng Mediterranean upang pangatawanan at linawin ang kanilang balak. Makalipas lang ang ilang araw, nagdesisyon ng pamahalaan na magpadala pa ng isang strike group upang magbigay patunay sa kanilang babala. Subalit mayroong mga walang kumpiyansa na makikipaglaban ng Amerika para sa Israel dahil sa hindi nitong lubusang pagtulong sa Ukraine. Ano't ano pa man, ang banta ng kanluran ay tila narinig sa gitnang silangan dahil sa hanggang ngayon ay hindi pa kumikilos ang Iran o ang Hezbollah sa loob ng Gaza upang maisalba ang Hamas. Totoo yan mga utol, no? Ang dami ko na rin nabasa mga article tungkol dito na talagang ang Western countries nagbibigay na ng babala para sa mga tutulong sa Hamas. Okay? So parang huwag nyo tutulungan kasi pag tinulungan nyo, tutulungan namin ng Israel. Parang ganun yung sinasabi nila pero nagpapadala nga sila ng mga kagamitang pandigma, mga armas sa Israel, etong United States. And siyempre ang Iran ay talagang kakampi ng itong mga Hamas at ng Hezbollah. Yung Hezbollah mga utol ay nakaraan ay nagpalipad na rin ng mga rockets, no, sa bahaging norte ng Israel.
pero hindi pa rin po sila sumasama o sumasanib na nakikialam ng tuluyan. Dahil nga rin siguro dahil sa warning ng mga Western countries. So ano masasabi nyo dyan? Pero merong nagdeklara niya, yung Saudi Prince yata, kung hindi daw nagkakamali, na gusto niyang mamagitan sa, para sa usaping pangkapayapaan itong dalawang gera na ito. Ito sa totoo lamang ha. Ito naman, ayon sa aking mga nababasa sa mga conspiracy theorist, ito yung paglawak ng kaguluhan nito, parang dulot lamang ng politika. Hindi na religion, hindi na lahi ang pinag-uusapan. Politika na, mga utol. Kaya lalong nagiging masalimuot itong kaguluhan na ito. Napakahirap na o napakalalim na alamin pa yung pinag-ugatan. Napakalalim na po niyan. Nagsanga-sanga na po yan at napakarami na diyang pumopondo pa ilalim. Okay? So hindi na natin malalaman yung buong katotohanan ng sigalot na ito. Bukod doon sa nalalaman natin na limitado na sila ay magkaaway na lahi. Ayaw nilang mag-coexist. Bukod doon, yun lamang ang ating nalalaman. Pero sa totoo lamang, meron pa yang mga backstory, kumbaga. Na yan ay dulot din ng kung sinong ko-control, mga ganon, mga utol. So alam naman natin, nangyayari talaga yon sa mundo. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Tuloy na muna natin. Pa-comment na lang ha. Alam ng grupo na wala pang tulong na dumadating mula sa mga Arabo. Kung kaya makikita na puro pagbomba sa Gaza Strip ang natutunghayan ngayon at walang gaanong ganti ang Hamas laban sa Israel. Hindi katulad noong isang Sabado kung saan lumantad ito at namaril at nagpasabog ng harapan. Ang mga tunay na biktima dito ay ang mga walang kinalaman sa labanan ng dalawang grupo. Marami ang nagsasabi na Israel could win the battle but lose the war. Ibig sabihin, maaaring manalo ngayon ang Israel laban sa Hamas dahil hamak na mas maraming sundalo ang IDF, mas maraming sandata at mas sopistikado ang kagamitan. Pero ayon sa ilang eksperto, na maaari din itong matalo sa ibang haharaping digmaan. Sa dahilang napansinan ng mga kalaban nito katulad ng Iran at Lebanon na hindi pala bulletproof ang pandepensa ng Israel. Kaya palang pasukin ito kahit ng isang maliit na grupo. At mas sigit pa, kayang palusutan ang Iron Dome. Sa madaling sabi, dahil sa labanang ito, lumabas ang weakness ng Israel Defense Force. Tama. Magsilabasan kaya sa kanilang mga kuweba ang Hamas at lumaban ng harapan sa Israel Defense Force upang makita kung sino ang matibay? O baka, maubos kaya muna ang mga dinakip bago ito muling makipagpuno? Abangan ang mga susunod pang pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Mga hotel. Pero iniisip ko, may mga documentaries ako na napanood, tungkol doon sa, ito yung mula sa mga eksperto, tungkol doon sa yung kay Bin Laden. Okay, mga hotel. So, yung terrorist group na Al-Qaeda. So, sabi nila ng mga eksperto, kahit na raw napaslang na nila yung leader, muli may sisibol na maglilid ng grupo na yan. So, I guess, it's the same with Hamas, diba? So, kahit maubos nila yan, malamang magkakaroon pa rin ng kasunod na mga henerasyon na mga bagong ganyang militanteng grupo. So, walang kainaibahan rin yan dito sa atin, diba mga utol? Yung kalaban ng ating gobyerno. Okay? Ayoko na banggit, alam nyo naman yun. Okay? Kahit na anong gawin ng ating gobyerno, patuloy pa rin silang dumadami. So, talagang it's the same, kahit sa ang bansa, I guess. May mga rebellion, something like that. Pero gusto ko lang i-share sa inyo to mga utol kasi pinanood ko to. Ayan, Hamas releases first video of hostage held inside Gaza. So, nilabas nila. So, meron silang pinakitang ito yan mga utol. Ayan. So, panoorin nyo na lang, hindi ko na ipi-play, baka tayo maka-copyright. Anyway, ang Hamas ay may hawak na more or less mga 100 mahigit na bihag. Okay? So, panoorin nyo na lang, hindi na natin i-share. Tuloy na muna natin. Grabe. Tapos na pala to mga utol. Well, anyway, ano masasabi nyo dyan? Palagay nyo ba malapit na itong matapos o
palagay nyo ba lalo lamang itong lalala? Ako, tingin ko, lalala lamang ito kapag may nakialam ng ibang bansa. So, plano na rin naman makialam ng ibang bansa pero napipigilan nga sila ng Western countries kagaya ng United States of America. Pero sana ay wag mauwi sa World War, no? Isipin mo, nawala yung issue natin sa West Philippine Sea na nahimik yung China dahil dito, no? Baka nakatutok ang China dito. Pero anyway, ano masasabi nyo dyan sa ating featured video, mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo, Pinoy Mystery Channel. You never fail to amaze me. Okay, maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako, Stargate Achilles, in behalf of The Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.